Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawa ulit tayo ng initial review ng isang sapatos. Ngayon isa itong race day shoe. Ito yung sapatos ng Paying PV4. Alam ko sabihin nyo, di ko siya isa ka na yata sa pinakahuli na magre-review niyan. So, totoo naman po yun. Dahil itong sapatos na to is nirelease nung 2024 pa. Ito ay na-acquire ko nung January 1. Noon ko to pinlace order. Technically, binili ko to na ng sarili kong pera. Nung time na nagpuputo ka lahat, nagkakain ako, nagpe-place order. Dahil nung time na yon, ang SRP pa nito or yung bentahan nito na with discount is around mga 4,500 kung di ako nagkakamali. Kaya nung gabi na yon, nung nakita ko around 3,677, sabi ko sa sarili ko, jackpot na ako dito. Kaya masaya ako dahil yun, nabili natin yung sapatos na to sa ganung presyo nung time na yon. Isang reason kung bakit ako nag-interesado dito sa sapatos na to, syempre dahil dun sa Shoda na Paying 1.5 na talagang race tested na natin. Kaya nung mura yung sapatos, PV4, kahit hindi yung late, dahil meron na pong latest ngayon eh. Kaya sabi ko, sa tingin ko, worth it na testingin itong sapatos na to. Ito naman po ngayon, as of recording, meron na po itong 60 kilometers. Nagamit ko na po ito sa mga training and then sa 4 na races. Yung BHM na 5K, Run to Feed na 16K, Buntal Run 10K, and then Smoke 10 Half na nilaroan ko ng 10K din. Para sa akin, talagang enough na po yung 60 kilometers sa distance para gawa natin ng initial review. Ngayon pala, itong sapatos na to, last 4-4. Kasi nakita ko, yung mga colorway na magaganda ay talagang binibenta na rin nila ng ganung presyo. Around 3,600, ganun yung naging presyohan. With discount voucher na po yun. So, simulan na po natin yung initial review. Gaya ng nakasanayan, simulan po muna natin sa upper material. Ayan, nakita po natin sa upper material. Yung upper material niya is para siyang tela. Yan, tinan nyo. Na talagang almost see-through siya. Ito yung loob, makita mo siya. Ayan. Talagang breathable po yung sapatos at all over talaga yung mga holes niya. Sa experience ko, yung holes niya, hindi siya sobrang laki. Kasarapan lang. At hindi naman naging issue sa akin na kunwari papasoon siya ng buhangin dahil talagang subukon siya sa road races. Wala naman po naging issue dito sa upper material. Pag titingnan naman po natin yung structure, meron pong extra layer dito sa may bandang toe box. Pero sabi ko nga, dahil race day shoe to, talagang medyo malambot. Kukunti talaga yung structure ng sapatos. Dahil isa pa, talagang pinagaan nila yung sapatos. So, dito po, makita natin, dito may extra layer ng parang style, parang plastic yung pakiramdam mo. Itong gantong design, nakakita na ako nito dun sa Flame 3. Sa may arc, malapit sa arc, suporta sa paa mo. Ayan, dito siya. Tapos, punta naman po tayo sa heel. Ayan, itong heel, ito reflectorize po itong parte na to. At pag diniin po natin, malambot din. Tapos pag diniin po natin, talagang medyo malambot din. So, konti lang talaga yung structure dahil race day shoe itong sapatos na to. Punta po tayo sa lace. Nung lace na to, nung bago to sa akin, sabi ko, isa din ata sa pinakamanipis sa pakiramdam na lace na experience kong gamitin. Tsaka yung dulo niya, ang lambot din talaga. Maganda yung lace na to para sa akin. Ito pong model na to, ito yung merong isang extra lace pa na pasunod. Ito rin naman, parang blue and then parang orange. Yun yung ginamit ko dun sa X-Step na Pioneer ko. Ang isa sa hindi ko ganong gusto dito is yung tang. Ito po, yung tang ngayon, nakita nyo. Yung tang, pag ginawa ka nyo, parang leathery feel yung material na ginamit dito sa tang at wala siyang padding. Dahil race day shoe to, pangkaraniwan, wala po talagang padding. Ayun, itong tang is naka-stitch po yung kabila, itong kabilang side. While yung kabila, ito, ayun o, ang lapat po kasi ng tang, ayun o. Para siya nag-overlap. Ayun o. Mapapansin nyo, mula rito, ito po, sa loob, ito, tang pa po yan, parte pa yan ng tang. So, hindi ko maintindihan kung ba't ganun kalapad yung tang nito. Dahil nahihirapan din po talaga ako minsang isuot. Dahil syempre sumasabit, tas nalulukot yun sa loob. Sa tingin ko, ang isang main reason nila is siguro kasama din po ito doon sa support ng sapatos. Para pag hinapit mo, mas snug yung fit ng sapatos na to. So, yun lang, parang nahirapan talaga akong isuot dahil doon sa tang na malapad yung design. Saka nga pala, pahabol ko rin doon sa upper material. Pakaramdam ko kasi yung fit ng sapatos nito is mas maikli
or mas maikli ng bahagya. Kung ikukumpara ko dun sa ibang US size 8 ko, lalong-lalo na dun sa plaid. Yung plaid mas roomy talaga yun. Nakita nyo naman yun, di ba? Yung sintas ko doon sobrang hapit na hapit. Dahil mas roomy yun. Medyo maliit po ng bahagya yung pit. At ito, kung makikita nyo, talagang narrow yung design ng sapatos na to. Yun, kaya kung i-rate ko po yung kabuuan ng upper material, breathable naman siya. Maganda yung lace niya. At yun nga, may structure din naman kahit papano, pero yun nga, hindi tayo aasa ng sobrang structured na sapatos dahil ito ay race day shoe. I will rate this 4 out of 5. Hindi naman natin siya mabigyan ng perfect dahil yun nga, hindi ko siya, may mga aspeto na hindi ko ganong gusto dito sa upper material. Ito naman po tayo sa midsole. Ito pong sapatos na to is 27mm 4 foot and then 34mm dito sa heel. So, meron po itong 7mm drop. At ito po ay carbon plated. Yan, nakalagay po dito. Ang materials po na ginamit dito sa midsole ay Kung Fu Pro. Yung Kung Fu Pro po ay yung gamit nila na foam para dun sa mga mas high-end nila na sapatos. Ito yung gamit din dun sa Paying Plaid 1.5. Pero sa pakiramdam ko, ito pong parte na to, ayan, is mas malambot compare dito sa parte na to. Kaya pakiramdam ko kung ito ay parehas na Kung Fu Pro, magkaiba sila ng lambot. So, mas firm yung isa and then mas malambot yung isa. O, yun. Kahit dito sa kabilang side, ganun din eh. Yun yung pakiramdam ko. Kasi, yung Paying Plaid 1.5, yun, talagang lahat ng foam nun malambot. So, punta naman po tayo doon sa performance sa midsole. Dahil nga, nagamit ko na to sa race mismo tsaka sa training at maganda naman po yung mga kinalabasan doon sa isang 5K ko na race dahil sobra naman po yung ruta. Nakuha ko yun dapat ng 18 minutes plus ilang seconds. Dapat ganun lang yung oras ko doon sa 5K. Tapos doon naman po sa Run to Feed, ito yung sapatos ko nung naka second place tayo at naka podium tayo. Yun yung best time ko sa 16K which is 1 hour 2 minutes. Yung pacing po nun is almost walang 4 per kilometer. Yun naman po sa Buntal, medyo out of the weather tayo doon sa Buntal at puminish lang po tayo ng decente, around 43 minutes, parang ganun po yata yung 10K. At doon po sa Smoke 10 Half, which is lumaro tayo ng 10K, yun yung pinakahuli. At tumapos naman po tayo ng flat 40 minutes doon. Tumapos po ulit tayo doon ng pang-apat. So medyo bitin tayo ng 20 seconds para makapodium finish tayo doon. Punta po tayo sa pakiramdam or sa responsiveness ng midsole kasama yung carbon plate. Para sa akin, itong midsole na to, bouncy din talaga siya. Hindi nga lang siya yung sobrang kapal or sobrang, kung ikukumpara natin sa Plaid 1.5 na talagang, pag diniin mo talagang ramdam mo na bouncy yung sapatos. Pero responsive din po talaga itong midsole. So, ganyan din po yung carbon plate. Para sa akin, mas aggressive itong sapatos na to. Kung ikukumpara ko dun sa Paying Plaid na 1.5. So, sa pakiramdam ko, parang tinutulakan niya sa faster cadence and mas mabilis na foot strike. So, wala din naman po akong nag-aaramdaman ng mga hotspot while sa training, tsaka lalo na sa races. Kaya para sa akin, talagang pag shorter distance hanggang 21K, ito yung sapatos na pipiliin ko na ipanglaro. So, bakit hindi hanggang 42? Nakalagay po kasi dito, ito, 42.195 kilometers. Kasi para sa akin, dahil nga meron din naman po tayong Plaid 1.5, pakiramdam ko mas mabilis to, lalong-lalo na sa shorter distance. So, kung i-rate ko yung carbon plate, talagang yung carbon plate responsive din. Parehas lang naman ang gamit dun sa carbon is yung Q-Arc plate nila. Yun din naman yung gamit dun sa Paying Plaid 1.5. At sa pakiramdam ko, magkaiba lang siguro sila ng carbon plate positioning. Mas aggressive lang talaga itong pagkakaposisyon ng carbon plate nito. Kaya kung i-rate ko midsole, carbon plate, o sapatos na to is I will rate this a 4 out of 5. Dahil kaya hindi ko siya ma-perfect. Dahil nga, para sa akin, mas pang shorter distance itong sapatos na to. So, punta naman po tayo sa outsole ng sapatos. Ayan. Ito pong sapatos na to, gaya nga ng sabi ko, meron na itong milyahe na 60 kilometers. Pero yun nga, bigutin na nyo, pansinin nyo, pag bagong linis yung sapatos, ang kinis pa rin at ang ganda pa rin linis tingnan ng outsole niya. Gayun din po yung Plaid 1.5 ko. Kaya sabi ko, ang ganda ng materials na nilagay dito, na hindi siya nanunuot yung dumi. Talagang pag matapos mo siyang gamitin, nilinis mo, yun, mukhang fresh na fresh pa rin yung sapatos.
At sabihin na natin na hindi ito yung pinakamakapit na outsole. Pero sabi ko sa inyo, isa na yata ito sa pinaka-durable, pinakamatibay na outsole na nagamit ko. Katulad nun sa Blade 1.5. Dahil majority ng takbo nito, lahat fast paces, tapos races, ayun, parang walang kabawas-bawas pa rin po talaga yung outsole. Kaya kung i-rate ko po yung outsole ng sapatos to, I will rate this a 4 out of 5. Hindi ko din siya mabigyan ng 5 dahil nga sabi ko sa inyo, hindi naman ito yung pinakamakapit. Pero kung sa durability, tapos sa poging tingnan dahil malinis pa rin talaga siyang tingnan, yun nga, mataas yung rate na ibibigay natin sa outsole. O, isa pang dagdag dito sa sapatos na to, 188 grams. Ito ay US size 8. Isa na yata ito sa pinakamagaan na sapatos na nagamit ko, lalong-lalo na sa isang race day shoe. So, kung i-rate ko po yung kabuuan ng sapatos, I will rate this a 4 out of 5. Yun lang, konting medyo maliit yung sukat ng sapatos, mag-ingat tayo doon. Pero kung narrow foot ka naman, walang problema dahil ako, US size 8 pa rin to, pasok pa rin. Yun nga lang, para sa akin dahil pakiramdam ko medyo maliit ng konti, mas gugustuhin ko na gamitin to sa shorter distance dahil kung longer distance, nag-expand po yung paa natin sa longer distance. So, may tendency na baka lang naman na baka mamatayin tayo ng kuko. Pero hindi, na pa rin naman po yung clearance ng sapatos dito sa akin. So, yun nga, yung tang, hindi ko siya ganong gusto dahil overlapping so hanggang dito. Tapos, nalulukot kasi talaga siya yung tang niya. Kaya nahirapan akong isuot. Sobrang satisfied tayo sa sapatos na to, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mababa na yung bilihan using discount code tsaka voucher. Kaya para sa akin, sobrang sulit na magkaroon ka ng sapatos na to. Muli po, maraming po salamat sa lahat na mga nag-intay dito sa review na to. Medyo natagalan tayo i-review tong sapatos dahil nagkaroon tayo ng commitment dun sa ibang mga brand na nagkakaroon ng collaboration dito sa channel. Kaya maraming salamat po sa patuloy na nagbigay pa rin ng interest kahit isa na tayo sa pinakahuling nag-review. Muli po, maraming salamat sa lahat. Paki-comment po kung may question kayo. Paki-like po yung video kung nagustuhan yung pagka-review natin. Then, paki-share po yung ibang mga videos natin sa mga running friends natin. Muli po, maraming salamat sa lahat. God bless po sa inyo.